Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to fix yung basket arrangement. Actually, nung na-check itong basket arrangement na to, namatay na yung mga nasa gitna ng succulent. Ito na lang yung natitira and dito rin natin kinuha yung zebra plant and sira na rin yung basket. Kaya we have to transfer yung mga succulents na nakatanim dito. So, eto na, binaba ko na siya from the veranda area to garage area sa working table. I'm going to use this big clay pot or medium size na clay pot, and then malaki nga yung hole, so we have to put this mesh tape para hindi maubos yung ating soil mixture. And then I'm going to put yung ating usual soil mixture na 50% lump soil and 50% pumice stone. The lump soil is composed of garden soil, farmicast, carbonized rice hull, and rice hull. So ang una nating ipapati is yung mga Sedum Adolphi na ang ganda ng color niya. Yung iba stress, kaya lang quite dehydrated talaga sila kasi hindi masyadong nauulan nandun sa area na yon, although rain or shine siya, kasi parang may maliit na bubong na nakadugtong dun sa house. And then I put also cinnamon para sure ako na walang pest dun sa may root area nung Sedum Adolphi, kasi hindi ko na nilinisan yung roots niya. So, gusto ko intact pa rin para after 7 days, I can water it kasi dehydrated na nga siya. So, ganyan lang siya. And then, hindi ko masyadong pinuno yung pot kasi mabilis lumago ang Sedum Adolphi. And then, I'm going to top it with cultured soil. So for this video, our top dressing is cultured soil. So dinagdagan ko lang din siya kasi para malago din siya tingnan. Pero eventually, mabilis dumami ang Sedum Adolphi. Kaya lang ang Sedum Adolphi is prone sa mga mealybugs. Madali lang naman din i-treat yung mealybugs. You just have to spray 70% isopropyl alcohol from time to time hanggang sa mawala na yung mga mealybugs. And then this is the second pot. Ang ipapat pa rin natin is yung Sedum Adolphi natin. So I have to put mesh tray. So isa-isa yung paglalagay ko ng pot kasi may medium size na clay pot ito and limited lang yung space natin dito sa working table. Kasi ang laki-laki ng basket, so na-occupy niya. Kaya hindi ko na-prepare lahat yung pot na gagamitin. So, isa-isa lang. So, ayan, medyo nahirapan akong ipat kasi natutumba siya. Wala namang tagahawak. So, sana madali siyang ipat kung may maghahawak. Tapos, tatabunan mo na lang siya ng soy mix para mabilis. So, since wala tayong tagahawak, tsagain natin na hindi siya matumba. So, kailangan masiksik kasi yung soil para hindi siya matumba. So, yan, naayos ko din. And then, we have to add more soy mixture. And then, inilagay ko din yung maliit na Sedum Adolphi kasi sayang naman. And then, after natin to siksikin ng soy mixture natin, itatap natin to ng cultured soil. So, yung clay pot is nabili ko sa Daiso Japan. It's quite pricey. It's 188 pesos each. Iniintay ko mag-sale, pero pag pumupunta ka sa ng Daiso Japan, hindi talaga nagsasale yung clay pot na to. Kasi it's like a terracotta pot from Japan na makinis siya. So, this is the third clay pot na lalagyan natin ng mesh tape para hindi maubos yung ating soy mix kasi nga malaki yung butas. And I'm going to pot naman dito yung ating Mendoza. So, yung Mendoza, talagang nahirapan akong ipat kasi ang gulo-gulo ng pagtubo ng Mendoza. May going to the right, left, tapos super dehydrated siya. Ang dami niyang aerial roots. So, hinayaan ko na lang din na magulo siya. I mean, pinat ko siya kung gaano siya kagulo kasi minsan, the more na magulo sila, pag tumubo sila, is parang mas maganda siyang tignan sa mga pot. And then, dinanggal ko lang din yung mga aerial roots kasi pangit na matignan kung nandun siya. So, after 7 days, i-full water ko na to since hindi ko nga ginalaw yung roots niya. So, sinama ko talaga lahat yung roots. And then,
Pero nagputol din ako ng ibang Mendoza kasi yung iba talaga na natuyo na yung stem sa sobrang dehydrated niya. And then, ipuputulin ko na lang and then itutusok ko. So, yung Mendoza, hindi naman siya maselan just like the Mirinate. Hindi mo na rin siya kailangan i-air dry pag pinutol mo bago mo siya ipat. So, siniksi ko lang siya ng soy mixture and then itatap ko ng cultured soil and then itutusok ko yung mga kinat ko na maliliit. So, eventually tutubo din naman. Mabilis din mag-root sa mga Mendoza pag kinat mo siya. Basta ipapat mo siya or itutusok mo siya sa dry soy mixture kasi pagka wet or moist, sa akin kasi nagsistem rat sa experience ko ganun. So, kaya kailangan yung potting mix ko palagi is dry. So, yung matitirang lupa dito sa basket, hindi ko itatapon. Gagamitin ko pa rin siya. Pero, yung basket, hindi na talaga siya magagamit kasi parang mabibiak na siya. Kaya nga nilagay ko siya sa tray kasi from veranda area, baka mag-crack siya. Dadaan pa naman ako sa loob ng bahay, baka matapon yung lupa. So, mas marami tayong linisin pag gano'n. So, kaya inilagay ko sa tray para sure na hindi natatapon yung lupa. So, we're done with the first pot of the Mendoza and then we're going to the next spot. I'm going to use again medium size clay pot. So, lagay ulit tayo ng mesh tape doon sa butas kasi malaking butas. So, para hindi maubos kagad yung soy mix, lagyan natin ng mesh tape. And then, ito na nga. So, katulad din nung kanina, medyo magulo ang pagkakatubo ng Mendoza na to. So, hindi ko rin maintindihan. May going to the left, right, ganun. Basta magulo siya and then itrim lang natin ng konti. Tinanggalan ko din to ng aerial roots. And then yung mga nahuhulog naman, binabalik ko din naman. So, ganyan lang siya. Maglalagay ako ng Osmocote to promote growth dito sa ating Graptopetalum mendozae. So, ang Mendoza rain or shine, kahit umuulan, hindi siya nalulusaw. Basta fast draining or well draining yung soy mix nyo. So far, hindi pa ako nalusawan ng Graptopetalum mendozae and Mirinate. Kahit nasa rain or shine, kahit 7 days na dire-diretso yung ulan, wala. Okay naman, mabilis pa nga silang lumago pag nakakakuha sila ng rain shower. Kaya lang kasi yung Mendoza ganito. Pag naging stable na tong pan na to, ititrim ko to. Kasi ang Mendoza or Graptopetalum, pag kinakat nyo sila, mas lalo sila nagproproduce ng baby. So, ba't ko ba sila nilipat sa clay pot? Kasi this corner ng aming veranda area is gusto kong punuin ng clay pot. Katulad niyan, may Graptopetalum mendozae and Mirinate, may Sedum clavatum tayo. So, gusto ko punuin sila yung corner na yon ng clay pot. Tapos, dun sa pinag-alasan ng basket, dito ko naman nilagay yung ating mga Astrophytum asterias. So, kahalo na din dito yung mga super kabuto. So, 26 pots lang ito. So, yung iba maliit, yung iba malaki. So, nilagay ko siya dito kasi feeling ko kulang sa araw yung mga Astrophytum asterias kasi sa garage 1 to 2 hours lang, indirect sunlight pa. Tapos kasi merong flowering na hindi tumutuloy kasi kulang nga sila sa sunlight. So, hopefully tumuloy na siya since nilagay ko na siya dito sa rain or shine area. So, let's have a final closer look of the Sedum adolphi and Graptopetalum mendozae that we have potted today. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.